Samantala, sa resulta ng isang survey na inilabas Lunes, 80% sa mga tumugon nagsabing nakaranas sila ng diskriminasyon bilang newcomer sa Canada. Tila pagsubok din daw ang integrasyon sa bagong bansa. Pero paano nga ba nakatutulong ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa komunidad para maging mabunga ang immigrant experience? Sa ulat ni Paula Saraza. Inilabas Lunes ang resulta ng Canada's New Voices Survey na kinomisyon ng WPP Canada. Koleksyon ito ng 4 na insight reports na nakatutok sa karanasan at mga pangangailangan ng bagong Canadians. I want this to create conversation amongst the general population. Let's have conversation at our dinner tables and on our way to work on how we can make this more inclusive for newcomers as they navigate this very challenging time. Those who live more in Canada, they settle more and more, and we wanted to address those who are just newcomers, those who face the most obstacles and problems when they land. Mahigit 100 new Canadians ang tumugon sa survey at natuklas ang halos 70% ang nakaranas ng diskriminasyon sa Canada dahil sa lahi o race na nasa 33%, wika o accent at di kinikilalang work experience at educational background na nasa 31%. Nag-work po ako sa as like guest relation po . So nakikipag-usap po ako sa mga customers, then yun po may mga times na parang siguro dahil immigrant po tayo ganyan, parang medyo iba po yung tingin nila. Ramdam daw ito ni Jim Escalante na dumating sa Canada noong 2023. The way po nila tayo kausapin, especially dun sa accent po na parang iba yung accent natin compared sa accent nila dito. Though same language, English, pero yun nga po. Parang nagkakaroon po sila ng hard time para maintindihan yung sinasabi natin. Na parang to the point na inuulit-ulit pa nila yung sinasabi nila para lang. Nakita rin sa survey na nasa 46% ng mga bagong dating sa Canada ang sumusubok balansehin ang pag-integrate sa bansa at patuloy na paggalang sa kulturang pinagmulan. Nasa 24% mayroon daw minimal integration kung saan mas komportable pa rin lumapit sa mga cultural center gaya ng Filipino Center Toronto dito sa Scarborough. Well, the mission and vision of the Filipino Center is to be the Filipino hub here in the Greater Toronto area or even in Ontario. At yun nga, makapagbigay tayo ng services sa ating mga kababayan. After pandemic, ang dami naming naging pre-program, especially for the seniors and the youth. Para kay Escalante, aminadong hindi pare-pareho ang newcomer experience. Pero mas nagiging madali raw anya ang integration sa Canada kung mayroong suporta mula sa sariling komunidad. Wala naman pong ibang magtutulungan dito, hindi tayo lang din mga kapwa Pilipino. So, opo, nakakatulong po siya. Lalo sa mga newcomers dito sa Canada na kung paano sila mag-uumpisa ng living. Layunin daw sa nakalap na datos na makapagbigay ng mas malalim pang kaalaman kung paano mas mabisang matutulungan ng mga immigrant at newcomers tungo sa tagumpay sa Canada. Paula Saraza, Omni News, Toronto.